I think you're talking from experience, Mr. Chair. Kasi nung nakarang election, Mm. kasama kaya tayo, may tupad kayo, meron kayong AIX. Hindi lahat nabibigyan eh, no? Ako po ang nag-coin ng idea niya ng AKAP, Yan, yung oh. ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, na during the budget deliberation po, hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Siya daw ang promotor, ha? Siya daw ang nagpahatid kay Martin Romualdez dyan sa idea ng akap-akap na yan. Nako, dito sa video na to, harap-harapan hong sinoplak nitong si Senator Rodante Marcoleta, itong si Erwin Tulfo. Huwag ka na kasing magmaang-maangan, Erwin. Kayong dalawa ni Martin Romualdez ang promotor ng akap na yan. At dito rin ho sa video na to, naku, parang wala atang mapagkakabalahan itong si Marcos Jr. dyan sa Malacanang, ha? Kung saan-saan na naman ho siya nagpupunta. Ha? Chinek daw ho niya yung mga flood control projects dyan sa Bulacan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito ang ilang sa mga larawan na pakalat-kalat sa social media na kung saan mamamata ang nag-check itong si Marcos Jr. ng mga flood controls. Ito, ibang klase ho yan. Oh. Matindi ho ito mga kababayan. Pinag-uusapan dito 55 million. Ayan o mga kababayan. Oh. Para sa ano? Para sa mga flood ano ito ha? Bukid ito. Ha? Estero. Kanal. Anak ng toko ha. 55 million. Ito ang halaga. Ito ang 55 million. Ano to? Ba't may buhangin dito? Ba't may bakal dito? Ay, hahabol nila. Tingnan nyo naman kung paano ho tayo lokohin. Ha? Nito mga official na to. Sementado dito sa gilid, ang gagawin nila, liliitan nila yung kanal para lalong magbara. Tingnan nyo naman, bato na eh. Ayan o, bato na ho siya, bato na. Ba't mo palalagyan ng, ang tawag dito, ng bakal dito para liitan itong kanal na to. Hindi ho tayo inhinyero dito, hindi ho tayo engineer o kung ano pa man. Kumbaga, ika nga, logic lang. Pagka maliit, ibig sabihin, mabagal ang pasok ng tubig. Pagka malaki, mabilis ang pasok ng tubig. Ito malaki, simentado sa magkabila. Tingnan nyo na lang ho mga kababayan, hindi ba simento yan? Oh, hindi ba simento tong sa gilid na to? Para saan tong dalawang bakal na to? Kung makita ko lang kontraktor dito, iumpog ko ang ulo dito sa... ano to? Ano ginagawa mo, Brad? Simentado ba't mo lilitan ng butas? O, di ba? Oh, tingnan nyo naman ho si Marcos Jr. Hindi na daw ho siya masaya, pero tumatawa siya. Anak ng toko ha. Sir, ayusin nyo ho ha. Ayan, ayan. Ayan o mga kababayan. Pambira talaga, oh. Ilan lang ho yan sa mga larawan. Ito pa, marami ho yan. Ha? Oh, ito yung sinasabi nilang binabaon nilang mga sheet pile, oh. Yan, ito. Oh, pagka nasa specification daw, 8 meters, ibabaon lang nila 2 meters. Ayan. Tignan nyo naman ho mga kababayan. Anong klaseng yan? Anong klaseng trabaho yan? Oh, tignan nyo naman. Tignan nyo naman ho yan mga kababayan, no. Pero, ano masasabi mo, Brad? Natatawa ka lang, no? Yan ang problema pagka hindi ka marunong maging pangulo. Lolokohin ka lang ng mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi ko tayo nagtataka sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Yan ang mukha ng administrasyon ni Marcos Jr. Hindi lang na-emphasize kasi walang bahang dumadalo dyan sa mga ahensya na yan eh. Pero pumunta tayo sa Department of Finance, Agriculture, Irrigation, kahit saan ang ahensya ng pamahalaan. Diba? Ganyan ho ang mukha ng administrasyon ni Marcos Jr. Ito na-emphasize lang kasi maraming naapektuhan. Pero yung iba nakatago kasi hindi naman infrastructure yung binibuild nila eh, di ba? Binibili nila, for example, services o consultation o kung ano pa man yan. O, corruption din ho yan mga kababayan. Dito lang sa isa na to, naging nabulgar ang kabalbalan nila kasi merong physical, dapat makapag-produce sila ng physical infrastructure o kung ano pa man. Pero kung wala yan, hindi rin mabubulgar yan. Pasipol-sipol lang yung mama na yun. Papalaki ng itlog dyan sa Malacanang. Anak ng toko, hindi ka marunong magpangulo. Kaya ang gawin mo, Brad, mag-resign ka na. Simple, ganun lang kadali. Mag-resign ka na. Eto mga kababayan. Oh. At dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin itong nangyaring hearing. Nangyayaring hearing diyan sa APRO, sa House of Representatives, na kung saan tinalakay ho nila
yung online gambling. Nandyan ho yung si Altenco. Ito, pagka si Rufus Rodriguez ang nagtanong dyan sa online gambling na yan, medyo papakinggan natin. Pero maliban dyan sa mama na yan, puro kabalbalan lang ho yan mga kababayan. Pero unahin na ho natin itong kay Senator Rodante Marcoleta. Ano ho ba mga punto de vista niya dito? Pakinggan ho natin. Game. God. Thank you, Mr. Chair. Yan. Maganda itong bills na pinipresent. Ay, teka, i-ready ko na ho yung video nitong si Erwin Tulfo. Yan hong nasa gilid nyo na to. Ito ho yung video nitong si Erwin Tulfo nung 19th Congress na kung saan talagang didepensahan niya yung akap na yan. Na dito naman sa video na to, susupalpalin ho nitong si Senator Rodante Marcoleta. Game, umpisa natin. Ngayon, lalo na itong simplified government aid access. Yan. At saka itong anti-discrimination in the delivery of social protection program. I think you are talking from experience, Mr. Chair. Kasi nung nakarang election, kasama kaya tayo, may tupad kayo, meron kayong AX. Hindi lahat nabibigyan eh, no? Di ba? Dami nagpupunta, di lahat nabibigyan, di ba? O, yan ho ang akap nitong si Erwin Tulfo. Kaya naman, sa tingin ko, ano ito isasaayos niya na yung problema ang ginawa niya. Nung kinuwento ko po yung lahat po ng mga binibigay na ayuda ng ating pamahalaan, magsimula po kayo sa 4Ps. Isama mo yung AX, MAIT, TUPAD, at saka yung paborito ni Chairman na AKAP. Naku po. 194 billion pesos. Yan. Hindi ko malaman kung nabibigyan lahat ang dapat bigyan. Ito siguro yung paraan para ma-address natin yun. Lalo na po yung AKAP. Yung range po ng AKAP, Mr. Chair, is between 7 to 12,000 pesos. Yung AX, nasa 3,000 pesos per beneficiary. Yung TUPAD, depende po sa dami ng araw na kanyang ipinagtrabaho. Pangkaraniwan po ay nasa 5,000 pesos po bawat beneficiary. Ngunit dahil walang guidelines po yung 4Ps meron sapagkat merong conditions po ang batas na nakalagay doon Pero yung AX, yung MAIP, yung TUPAD at saka yung AKAP, very loose po yung wala pong guidelines. Kaya po hindi namin correct. Malaman kung ilan ang nabibigyan. Kasi ang akap talaga na yan, ano ho yan, ika nga, ang pakay lang ho talaga niyan, nung para sa kampanya. Diba? Para sa People's Initiative, para makapagpabango yang si Tambaluslos, para maipanalo yung mga kandidato ng alyansa ng mga mambubudol. Ang nanalo lang, yung dalawang may pangalan na at itong, kilala naman talaga to di ba? Ano yan, Tulfo yan. Pero naniniwala ko tayo mga kababayan, marami pa ang nanalo sa PDP na kung saan dinaya ng mga mandaraya dyan sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Ha? Hindi ko sinasabi si Marcos, ha? Sinasabi natin dito, yung mga makakati ang kamay dyan sa, dyan sa Comelec, ang dami pa lang din napapaliwanag. Consolidation server. Ba't merong ganyan? Yung version noong software na na-install doon sa mga vote counting machine. Diba? Marami pa ang issue yan. Ika nga yung pagpapalit, yung pag-adjust ng bilang. Nako! Hindi pa tayo tapos dyan, Sentante. Pagkatapos ng flood control na yan, isunod nyo na yung botohan natin. Kasi napiperwisyo tayo pagka nabibili yung boto o namamanipula ang boto nitong mga magnanakaw na to dyan sa Comelec. Magpapaulit-ulit lang tayo dito dyan sa mga flood control na yan pagka nagpatuloy yung pagnanakaw ng mga kandidato na hindi naman dapat manalo, nananalo. Di ba? Yung ilan dyan, kasama nyo pa. Hindi naman dapat nanalo yung mga yan I would like to believe with the huge amount of 194 billion pesos, matarget man lang sa doon, ay yung pinakamahirap po na Pilipino na about 5.5 million households. Ibig sabihin po nun, naglalaro between 25 to 27 puro Filipinos. Pero wala po sigurong record yung mga AX, yung TUPAD, yung AKAP,
Sana po isang araw ay sa magitan ng committee ito, mapatawag natin yung nag-administer ng mga ayuda na yun. Ilan po yung nabigyan? Kasi yung lahat po ng mga ayuda na yun ay pantulong po sa pinakamahirap nating mga kababayan. Ang pinakamahirap po is between 25 to 27 million Filipinos. Kung nabigyan po 10% lang noon, sablay po yung programa. Kaya po tama ito na dapat walang discrimination. Yan. Salamat po, Mr. Chair. Thank you. Tapos ang usapan, higa nga, pagka sumalansan itong si Senator Dante Marcoleta, kahit nakaharap ka pa, hindi magpaparinig yan. Yan ang gusto natin dyan. Walang parinigan. Rektahin mo, Brad. Ito. Dito tayo kay Erwin Tulfo. Erwin Tulfo tayo. Ito, Erwin. Pasok. Ladies and gentlemen, good afternoon. We are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is AKAP. To tell you straight up, ako po ang nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the Secretary of DSWD, lahat po ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in-between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo, wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa Executive Department. Kaya nga, nung pumunta ho ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi ko, Sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda, pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro, wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga waiter, dishwasher. Sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po nag-coin ng idea niya ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, na during the budget... Siya daw ang promotor, ha? Siya daw ang nagpahatid kay Martin Romualdez dyan sa idea ng AKAP-AKAP na yan. Ayuda sa kapos ang kita. Senator Dante Marcoleta, alam mo na. Alam mo, at least alam na ni Sen Dante. Tayo kasi dito, pagka sumalansan tayo, hindi ho yung puro kabalbalan na clickbait eh. Pagka nagsalita si Sen Dante, papakita natin yung video nitong si baka sabihin, biniloloko ko yung mga kababayan natin eh. Binira si Erwin Tulfo. Sinoplak si Erwin Tulfo. Anong dahilan kung bakit sinoplak ni Sen Dante? Sino nga ba promotor ng AKAP? Pinapalabas natin dito mga kababayan. Di ba? Ganun lang ho yan. Yung kasi dyan alam nyo naman ng mga kababayan, baka sabihin ng mga kasama natin, ano ba ebidensya na sinupalpal talaga ni Senda? Ayan mga kababayan, siya ho talaga ang utak, promotor, ika nga, mastermind. Siya ho ang mastermind dyan sa AKAP, yung pagmumukha na yan, siya ho ang mastermind ng AKAP na yan. Deliberation po, hearing,
Isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero Naku, DSWD siningit talaga. pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD will Malinaw ha, siningit po yan. Sinong nagsingit? Sinong utak, sinong promotor, sinong mastermind ng AKAP? Walang iba kundi si Erwin Tulfo. identify kung sino-sino ang mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka po dyan, mabibigyan ka dyan. All you have to do, lapitan mo ang iyong mambabatas, congressman, district, para i-recommenda niya o i-refer ka niya sa DSWD, Ganon, sasabihin niya sa DSWD. Secretary, doon po sa aming distrito, marami pong ganito, maliliit po ang sweldo, baka pwede po sila maging beneficiary ng AKAP. So it's the DSWD who will identify. One time po ito, assistance ng gobyerno. Last year po ito, kasi nga po, doon sa tumataas po yung inflation natin para kahit papano to ease up the burden. Ngayon, last year po yun. Ngayon, kung next year, isasama ulit sa budget na ito, then yun ho yung purpose lang ho talaga nitong AKAP. Pero I heard daw na nagagamit po ito sa pang suhol, para sa pirma. Hindi ho ganun yung idea po nitong AKAP na ito, which I was the one who made up this idea para po doon sa mga middle class, below middle class. Hindi po ito pang suhol. Ito po ay pantulong sa kanila para makaagapay sila sa mga matataas na presyo ng bilihin. Para po itong Malinaw ho mga kababayan na hindi ho yan pang suhol. Ginagamit na pang suhol. Kahit ano pang paliwanag mo, Brad, una sa lahat, walang maayos na guidelines. Hindi yung mga beneficiary, walang matinong criteria kung sino nga ba. Lahat ba ng security guard, hindi lahat nabigyan, di ba? Problematic yaang AKAP na yan. Kaya naman ho mga kababayan, tama lang na sinupalpal ka nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado. At ngayon naman ho mga kababayan, rerekta na ho tayo sa nangyaring tanungan dyan sa Committee on Appropriation. Itong video na to, nung nagdaang taon to, February 2024, itong video na to ni Erwin Tulfo, congressman pa ho siya dyan, di pa ho siya senador. Rekta ho tayo dito kay Congressman Rufus Rodriguez. And the PAGCOR official dome for their presentation. I would like to disclose, Madam Chair, that this representation 3 weeks ago had a privileged speech calling for the total ban of online gambling. This was followed 2 weeks ago by the filing on August 8 of my House Bill 3169, which is entitled Banning All Forms of Online Gambling in the Philippines and imposing stiff penalties for violations thereof. The reason for this, Madam Chair, is because online gambling has become an epidemic in this country. So many surveys and research have shown that majority of our people in the Philippines are already into online gambling. But I will cite just one. This is quite recent. 2023, Capstone Intel, a research firm, Capstone Intel, reported that with the rise of technology and the internet, more people are turning to online betting. And the results of a survey they conducted in 2023 shows that across the country, out of 1,200 respondents, 64%, Yan. two-thirds of our people are now into online gambling. And what is worse, very, very with concern, it also showed that 66% of these 64% are at the ages of 18 to 40. So what happens to the 21 threshold of age? No? 18 years old to 20, 66%. Therefore, this is an epidemic. And that is why we have to file this, to arrest this epidemic. So my first question to our dear Chairman, Chairman Tenko, what do you say to the Department of Health Secretary Teodoro Herbosa, who said that
addiction to online gambling as shown by 64% of the Filipino people Nako, galit na tong si is a Lolo. mental health issue, and that an adverse effect of gambling is habit forming. May we know the answer? Madam Chair, may I answer Congressman Rodriguez? Yes, please proceed, Chairman Tenko. Congressman Rodriguez, definitely, first of all, in the study of Capstone, which I had also read, because as I was telling Congressman Valeriano earlier, so many studies now are going around regarding online gaming, primarily because online gambling, primarily because it is really all over the world. No, it is not only in the Philippines, and I think these studies will show that this online gambling craze has really been going around the world already. So, yes, one, I would like to emphasize that in the report that you had mentioned, ages 18 to 40 are involved in online gaming. But I want to emphasize, Congressman Rodriguez, that those who are included in that report of ages 18 to 21 are not coming from the licensees of PAGCOR, because we are truly strict when it comes to the registration. And we make it a point as much as possible to register only those who are 21 years old and above. So, portion of that definitely hindi na po namin aming jurisdiction. Pero totoo po yun, alam nyo naman, in anything talaga, pag nasubukan mo at nagustuhan mo, nagkaroon ka ng pagkakataon na nanalo, nagkaroon ka ng pagkakataon, nakatikim ka na yung ganitong halagang itinaya mo ay tumama ng ganon, talagang there will be an addiction. Kaya po, kung meron pong ginagawa Congressman Rodriguez ang PAGCOR ngayon, ay yung higpitan ng mga regulasyon, bigyan ng pansin ang responsible gaming, sapagkat ang paniniwala po namin, pagpatuloy rin tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan tungkol sa mga ills of gambling, then baka pag nasa sa tamang edad naman sila, they will realize that gambling can be addicting. In fact, Congressman Rodriguez, we have launched and changed the tagline of PAGCOR. Dati po, ang PAGCOR nakalagay game responsibly, keep it fun. Inalis na po namin yon. Ngayon, ang malaki na pong mga pinagkakalat namin sa mga posters, sa mga billboards, sa mga leaflets ay gambling can be addictive, know when to stop. So it is a strong message reminding the Filipino people na ang gambling pagka hindi mo na control yan ay tunay na nakaloloko. Kaya ako po sa PAGCOR sa pangkasalukuyan, ang posisyon namin ay stricter regulation ang paniwala namin, sapagkat sa akin pong paniwala at sa paniwala po ng pamunuan ng PAGCOR sa pangkasalukuyan, maski po sa magkaroon ng total ban, tuloy din po ang illegal gambling, at ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino dahil walang proteksyon ang mga manunugal kung sakaling total ban na po yan, at higit pa ron ay wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Yun lang po ang posisyon namin. Yung pong posisyon ng ilan sa inyo na gusto'y total or minumungkahi ang total ban on online gaming, ginagalang ko po yun. Pero sa side po ng PAGCOR, na isa sa pangunahing dahilan kung bakit nandito ay to raise revenue, ang amin po'y dapat na lang siguro ay higpitan pa natin ang regulasyon nang sa ganon ay mabalanse natin ang pagpasok ng pera sa gobyerno at mabigyan ng pansin ang mga sinasabing nagkakaproblema sa addiction sa gambling. Yun lang po, Congressman. Thank you, Chair Tenko. Madam Chair, I proceed.
You stated that it's worldwide, but you see, we are concerned not of the world, but we are concerned of the Filipino families and our own Filipinos in our country. That's why we believe that it's about time already to stop the online gambling. My second question, Madam Chair, is the Catholic Bishops' Conference of the Philippines has sounded the alarm, calling it a moral and social emergency. I'm calling it an epidemic. The church, the religious, is calling it a moral and social emergency. What does the secretary, what does the chairman say about this statement? I had corresponded with the CBCP, and I do accept and respect their position on the matter, just like, as I mentioned, all the congressmen or lawmakers who have the same position. We accept it, but I am still of the belief that by enforcing stricter regulations, by controlling so many of these other things that are related to online gaming, we will be able to control such. Thank you, Chairman Tenko. What can you say to the parents of two young individuals in Misamis Oriental and Cagayan de Oro that has committed suicide because they were already very much indebted and they are already addicted? What do you say to them? The families have lost their loved ones. Well, I can only ask for, I can only say that I am very concerned. Yes, that is part of it. There are cases. In fact, one was brought up to me personally by Senator Subiri last week. And I spoke to the mother of the victim and so with the members of his family. And I had honestly apologized for what had happened. And I tried to see how PAGCOR could be of help. And we were able to come across. And I did give some support to them. Not only the monetary support, but even support for the possibility of other members of their family being referred to rehabilitation centers, because they were saying na may iba na rin daw barkada at kamag-anak yung kanilang anak. And ang masasabi ko lang po ay talagang in any form of addiction, in any form of mayroon po talagang nangyayaring ganun. Kung talaga lang kaya kong maabot ang lahat ng mga biktimang ganyan, aabutin po ito ng PAGCOR at unay hihingi ng pagpapatawad sa pagkukulang namin at magkakaloob ng anumang uri ng suportang maipagkakaloob namin sa mga nasabing biktima. Thank you, Chairman Tenko. The pervasive statement of the chair is that there's a big problem because of illegal online gambling. But, Madam Chair, more so that we have legalized online gambling. And that's the reason why there is an epidemic. We are saying that, yes, illegal online gambling has caused this epidemic, but more so because we have legalized. And that is why the earlier we stop the legalized gambling, the more we are able to control and stop this. And I remember, Chairman Tenko, you were here in a hearing and regarding Pogo. You were insisting that once the Pogos that are registered are okay, and they should continue. Fortunately, the President did not follow your advice. The President, as parents, patri of our nation, the father of the Filipino nation, the father of the families, declared the really illegal, the Pogo, and banned the Pogo. Now you're saying that we have to just regulate it, Madam Chair. Yari, I hope... Yari si Altengo. Laking sampal sa pagmumukha ni Altengo yung statement na yon. Nung pagdating sa Pogo, sabihin nyo, total ban niya kasi nasisira ang buhay ng mga kababayan natin dyan. Ang daming krimen na involving yung mga, yung mga operator, di ba? Oh, dito, Pilipino nagsusugal, regulation lang. Hope the President would listen to the cries of the families all over the Philippines. Broken families, husbands not anymore working, depending on their gambling
bets, we see here that we hope the President, as I end my intervention, I hope that the President will soon announce, in the interest of parents patri, to be able to get away from and solve this epidemic, to cut also the legal gambling and fight it out with the illegal gambling. Thank you very much, Madam Chair, for the time. I end because the second bell has rung. Thank you. Punta na ho tayo kay Eli San Fernando. Mahuhusay din yung mga punto de vista ni Eli dito. Sa mga kasama natin sa PAGCOR. Chair Tenko, tama po ba na ang mandato ng PAGCOR according to PD 1869 and RA 9487, may dalawang role po kayo, dual role, both as a regulator and operator. Tama po ba to, Madam Chair? Opo, sa ngayon po, regulator at operator ang PAGCOR. Dahil lang po dun sa PAGCOR operated casinos, yung brand po na Casino Philippines. Now, PAGCOR leadership has publicly announced or committed to decouple. Basically, privatization po ito. So, you have publicly committed to decouple operations by early 2026, subject to amendments to your charter. Can you explain to this committee, Madam Chair, what do you mean by decoupling? Ako po ba? Apo. Ang totoo po, hindi lang ngayon, pero last year din po, na ipaliwanag ko na, pero ipaliliwanag ko po muli. We have submitted our studies sa GCG, no? Niliwanagin ko lang po, hindi po, ito po initiative po ng PAGCOR na pinapa-approve at aaprubahan po ito ng GCG, yung pong Governance Commission for GOCCs. Sila po ang, pag inaprubahan po nila, yun po ay may implement namin. Ano po bang ibig sabihin ngayon nun? Sa pangkasalukuyan po, ang PAGCOR po ay wearing two hats. Bilang isang regulador na nagbibigay ng lisensya at isang operator dahil doon po sa Casino Filipino brand, kung saan doon po nag-umpisa ang PAGCOR nung nagkaroon po ng enactment of a law. To regulate the casinos, number 1, 2, to generate revenue, and 3, to support the tourism industry. Actually, 3 po yung mandan doon ng PAGCOR. So, noon po, monopoliya, Congressman, ang PAGCOR sapagkat puro po PAGCOR run and operated casinos lamang. 100% po yun. Wala pong casino ang pwedeng itayo ng mga panahon na yon kung hindi yun lamang Casino Filipino. So, inabutan po siguro nung medyo marami ring mga nakatatanda rito yung Casino Filipino brand. So, noon po, regulator na, operator pa ang PAGCOR. Ngayon, sa ngayon po, wala na po talagang ganong role na ikaw ng regulador, ikaw pa rin ang operator. Sa buong mundo po, wala pong gaming regulation body ang siya ding nagpapatakbo ng sarili niyang... But Madam Chair, it is nakasulat ho yan doon sa inyong charter. You are both a regulator and an operator. So you cannot say na yung binabanggit niyo po, Madam Chair. Would you agree with me, Chair Tenko? I would like further to the head of legal, Attorney Alba. With the permission of the Honorable Chairperson. Madam Chair, PD 1869 is the PAGCOR Charter. Originally, what that provided was for PAGCOR to essentially maintain and operate games of chance. So, operator lang si PAGCOR noong PD 1869. Now, a law was passed in 2007, which is RA 9487, which amended the PAGCOR Charter. In RA 9487, it now authorized PAGCOR to operate and license. So, dun pumapasok yung regulatory aspect ni PAGCOR. Opo. Thank you, Madam. Tama, Madam Chair. Kaya po, binabanggit ko yan at pinapa-explain ko sa inyo yan kasi
you have committed to decoupling operations by early 2026, subject to the amendments of your charter. Now, in 2023, Madam Chair, PAGCOR announced the closure and privatization of Casino Filipino New Coast as part of this decoupling strategy. And this has paved way for Marina Square Properties Incorporated or MSPI to take over operations without congressional authority. So there is no amendment still. Wala pa nga naka-file po Madam Chair, na amendment to the charter of PAGCOR. Now, given that there is no amendment to your charter, are you bypassing congressional authority? Can you explain this? Can PAGCOR legally pursue this, yung privatization, Madam Chair? Chairperson, I would like to say we will not and we do not intend to bypass any law. Doon po sa GCG Charter, maliwanag po sa batas na sponsor ni then Senator Frank Drilon. If there is a conflict between the regulatory and commercial operations of PAGCOR, then PAGCOR can start the decoupling process. Maliwanag po yung batas na yun. Kaya po kami, Chairperson, Congressman, ay hindi po kami, sinabi ko lang po na, at ito po, dineklara ko dito nung 1 taon at gayon din sa Senado, kami po ay nagmumungkahi sa GCG dahil nakikita na namin malaki na pong problema ng Casino Filipino. Congressman, for your information po and Madam Chairperson, ang Casino Filipino po ay nalulugid ng malaki. Ang totoo, sa taong ito po, ang Casino Filipino ay malulugi ng himigit kumulang 5 bilyong piso. Kaya doon po, nakikita na natin na kailangan na talagang masunod yung GCG provision of the law na principal author po noon si Senator Frank Drilon, at doon po may conflict na po ang commercial at saka yung regulatory functions ng PAGCOR. So, ang amin po, yung aming pag-aaral, ibinigay na po namin, sinubitin na po namin sa GCG at sila po ang makapagdidesisyon kung tunay nga bang nararapat na ipagpatuloy ito. So, liliwanagin ko po, hindi po namin gagawin ang nasabing decoupling kung wala pong approval ang GCG na magre-rekomenda sa Office of the President. Yun lang po, Congressman. So, Madam Chair, so is the chairman agreeing with me na wala pa doon sa charter amendment kasi nga nakasulat, malinaw na nakasulat, you are both a regulator and operator, and now you are decoupling. Umaalis kayo doon sa inyong mandato bilang regulator and operator, and you are putting the operations doon sa mga private entities. So yun po ang pinupunto natin dito, Madam Chair. So gusto ko pong malinawan doon, why is PAGCOR pursuing decoupling na wala pa namang amendments to the charter ng PAGCOR? We're not, Congressman, Chairperson, we have not pursued. When did we have not pursued po yung decoupling? We have submitted for approval by the GCG. Ang totoo, hindi pa namin alam kung ma-approve po ng GCG. Kaya ko po lang po binabanggit, may mga katanungan po ang ilang mambabatas, gayon din po ang mga senador, ano ba talaga ang plano? Kasi, at ito'y nandito si Congressman Rufus Rodriguez. Kung maalala mo, Congressman Rodriguez, idineklara mo dito nung 1 taon na final mo yung bill na dapat talagang paghiwalayin na ang operations at kayo po ang nandito at nagtalumpati din kayo dun sa opinion. So, sir, wala, Congressman, sorry to say this, hindi pa po namin inuumpisahan yung proseso ng decoupling. Yung binanggit nyo po na Marina Square, yung po ay paglilipat doon from a 60-40 venture, inaprubahan po ito, hindi ng Para to make the story short, alam mo, Altenco, para wala tayong maraming issue, isa ka dapat sa mga nag-resign. Lahat pinag-resign. Ayun na nga mga kababayan. Mga perwisyo kasi itong mga to
Si Bunoan, flood control. Ito, online gambling. Ano pa? Oh, itong si... lahat na lang may problema. Recto. Si Ralph Recto pagdating sa PhilHealth. Sino pa? Si... Maraming salamat. Well, natin Pilipinas.